Brothers and sisters, our visitors, tonight we gather not merely to enjoy music or performance, but to remember and rejoice in the greatest gift ever given to mankind. As the prophet Isaiah declared in Isaiah 9:6, "For unto us a child is born, unto us a son is given." This promise, spoken hundreds of years before Bethlehem, was fulfilled when God sent His only begotten Son into the world, not as a conquering king, but as a humble child laid in a manger. A son was given, not because we deserved it, but because God loved us. Tonight's International Baptist Church Christmas cantata, "A Son is Given," will lead us through the story of that divine gift, the birth of Jesus Christ, the Savior of the world. May every song, every word, and every moment point our hearts to the truth that salvation is found in Him alone. Let us open our hearts and give glory to God as we begin. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Dumating tayo sa unang kaso ngayong araw na ito. At kung ang bawat isa ay magiging mapagpamanhin, sisikapin natin na sa madaling panahon ay matapos ang kaso ito para na makauwi kayo sa tahanan para sa pagkakapasuhan. Mrs. Morales, ano ka?
Your Honor, susunod po natin kaso ay ang attendant na may saktan na paglabag sa alkalidad, driving, and engaging the scene of accident. Your Honor, ay hindi po kami makain na po. Makain na po ng ating gaya. Miss Reyes, Merry Christmas sa'yo. Merry Christmas din po, Your Honor. Ang tingin ko kasi isang madali na kaso lang ito eh. Pero sa nakikita ko sa kinikilos ng isang abogada, hindi pala yung magiging madali. Pasensya na po, Your Honor. Kung makakapati niyo po, ay bigyan niyo po ako ng maiking palubi. Para po makausap ko ang kliyente ko. Wala pa po kasi kaming sapat na oras para makapaganda. Reyes naman, bakit kailangan pa natin maabain ito? Isa lang itong isang hearing na kaso. Wala naman na natin ang may sala para matapos ang araw na ito. Bakit kailangan pa natin i-delay? Hindi ito kahit ano lang. At alam mo yan, Morales. Mrs. Reyes, pwede kitang pagbigyan ng 1 oras. Pero hindi dapat lalipad ng isang oras. Ayaw din naman natin ang kliyente mo ay sa kulungan ng celebrate ng Christmas. 10 minuto lang po, Your Honor. Sige, makikipag-usap na kayo ng kliyente mo and we will proceed after 45 minutes. Baka hindi mo alam. Ang pagtatakot ng iyong mukha at pagtatakot ng matangkap ng Diyos sa kanya na nasuyo. Hindi! Hindi ko talaga siya kaya harapin. Sino tinutukoy mo? Si Jeff Camus ba? Sino po ba siya? Basta, hindi ko siya kaya harapin. Bakit? Nag-aalala ka ba na hindi ka magkakaroon para sa pagiging kanya? Pwede naman tayo mag-present ng ibang guys. O kaya naman, hiling natin sa kanya na makipagpalit siya sa pagdaan. Ganun na rin yun. Anong pagkakaiba? Hindi kita matutulungan kasi
Kung hindi ka makakatulungan sa akin, Ayos lang sa akin. ay, tandaan ko, wala na tayo sapat na oras para mag-usap. Dapat ko lang sabihin sa akin kung ano talaga ang totoo nangyari. Di ba? Sabi ko sa'yo sa phone, nakatulog ako habang nagmamaneho. Ganun ka simple. Accident lang ang nangyari. Hindi ka ba alam mo sa alam ng mga oras na yun? Hindi. Sinabi ko na yun dun sa police tsaka dun sa pang-attorney. Hindi ko maintindihan. Bakit ko pa ulit-ulit na sa akin yung mga bagay na yan? Marahil dahil sa nakaraan mong kaso na nagbaniho ka ng lasing. Teka, 5 taon na yun ah. Ano ba yan? Lagi nyo na lang pang susumbat sa akin yung mga bagay na yan. Dapat talaga, hindi na ako bumalik sa bayan na to. Bumalik? Bakit? Hindi ka ba taga dito? Hindi. Sinubukan ko talagang makalis sa bayan na ito. Simula nun, hindi na ako bumalik. Pero bakit ka bumalik? Bumalik ako para sa nanay ko. Meron siyang cancer. Kailangan kong bumalik para sa kanya. Oo, I'm sorry. Yun talaga, nangyari na yun. Ibig mo sabihin, nagmamaniho ka na napapunta sa bahay ng nanay mo, alas 2 sa madaling araw. Oo. Maghapon ako nagtatrabaho at gabi na ako nakalis. Magdamag ako nagmamaneho at sa pagmamaneho ko, nakatulog ako. At yun ang dahilan kung bakit nabangga mo ang kotse na kaparada at saka tarantula ng korte. Teka, gusto mo pala kasi? Alam mo, dapat mo itong seryosohin. Pangalawang kaso mo na ito na nalasing at kilala mo ang prosecutor. Gugustuhin niya na makilala ka na hindi bababa sa 30 araw. Nakakatawa naman yun. Di naman ako nakain. Ba't 2 taon ako hindi umiinom? Paano mo ngayon ipaliliwanag ang pagtakas mo sa lugar ng insidente? Tumakas ka. Hindi ako tumakas. Hindi ko sinadya yun. Pagod ako at walang tulog. Isa pa, nauntog din ang ulo ko nun. Iniisip ko na lang kung makakauwi agad ako at ma-report ko agad yung pangyayari. Alam mo, kahit ano sabihin mo, tumakas ka rin. Di ba? Ang nabunggo lang naman yung nakaparaan ng kotse. Ganun din ang tawag nun. Basta, wala akong ginawa na masama at wala nang kayong mayakong sa akin. Mr. Jimenez, ako ang abogado mo. Dapat sinisikap ko na ipagtanggol ka, pero sa ginagawa mo palalaban sa akin, pinahirapan mo ang buhay natin dalawa. Hindi naman ang mangyayari. Mapapatawad din naman ako ng mabigat na parusa. Judge Ramos, kung may dapat kang sabihin mo na sa akin ngayon. Luis Morales, pasensya na sa bala. Wala akong ano man, Judge. Sigurado ako, yung gano'n na nilalagay ko sa'yo, kung tama tayo, gano'n yung nakakainis lang makita sa pamilya sa korte na yun na. Inaabuso na naman ang kapatiran mo. Nasa order pa rin tayo. Nais lang natin na mabigyan ng patas na representasyon ng kanilang panig. Kasi wala kayo, lahat ng pumasok na kaso sa pagkakataon na ito, hindi na agad. Otherwise, wala sana sila sa ganito. Yan ang isa sa nakakapagod ng pananaw sa ating justice system. Hindi ko, Judge. Ang sinasabi ko lang, sa pinagkakayo na natin sa trabaho natin, na natin na pare-pareho lang ang sino natin nakakalimunan. Tandaan mo, tao din ang tinutukoy mo. Tama ko kayo. Tao nga, ang kriminal dapat pinaparusahan. Dahil, pag hinayaan yan, babalik sila sa masama. Nilang gawain, wala na silang panggawain. Mrs. Morales, nakikita ko ang tunay mong panindigan sa ating katarungan. Pero baka nakakalimutan mo. Sa hustisya may kuwang ng awa, kapatawaran, at pagkakataon na magpagong buhay. Kaya nga ang konsepto ng hustisya, innocent until proven guilty. Parang maliit pa na kuyata, pag saan pinag-usapan natin yan. Hindi naman. Ipinapaalala ko lang sa iyo. Walang taong perfecto. Kundi sa biyaya lang ng Diyos, lahat tayo pwede mahulog sa anumang uri ng kasalanan. Yun nga po, Judge. Alam ko po na nagtuturo kayo sa Sunday school. Pero hindi po ito Sunday school lesson. At hindi maliit na problema ng kasamaan. At alam ko rin po na yung nagkakasala ay biglang din pagkakataon. Hindi yung nakakasakit ng iba.
Mrs. Francis, ang sabi nga ng Bible, we are all sinners, all will likely, and have part to stay. Kaya lahat tayo, deserving ng Diyos. Sino kaya ang may pagtutog ng pananaw ngayon? Nakakapansin mo lang, stress para lang sa pagtutog. Kung yun ay doon pag natapos ang istorya. Pero simula pa lang ito eh. Kaya nga may Pasko, pagpalaya ito sa mga makasalan upang takot at kawalan ng pag-asa ay magbibigay daan sa tunay na kalalakan. Yan mo, lumot ko sa ba at ang ano, para tayo at reklamo sa pagkakalaman mo at hindi siya. Miss Reyes, handa na ba kayo ng kliyente mo? Opo, Your Honor. Salamat po. At pakita sa Liberal Ellen. Eh, di maaari na tayo magsalita? Yes, sisimulan natin ngayong araw ito ang kaso ni Miss Reyes. Yes, simulan natin ngayon ang kaso ni Mr. Samuel. Your Honor, Sabi ko sa'yo, Mr. Samuel Jimenez. Parang sinusunod talaga ako ng motor ng nakaraan. Nais kong sabihin sa council na kilala ko ang bibig dahil sa hindi magandang pangyayari sa nakaraan. At nais ko rin sabihin sa council na pwede kayo bumili ng iba-judge para hindi ng kaso niyo. Your Honor, batid ko po na may pangyayari sa inyo na dependent sa nakaraan. Pero ang kliyente ko po ay nangangailangan na matigil ang kanyang kaso. Nagpunta po siya sa bayang ito para po sa kanyang nanay na may karamdaman. Malubhan po ang kanyang... Cancer? Oo, alam ko din yun. Kaya nga po, kung magpapalit pa po ng ibang judge, ay nangangulugan po na maiisip pa po ang aking kliyente. Dagdag pa nito, ay mahihirapan po siya magbayad ng piyansa. At
At nag-request na rin po siya na kayo po ang lumilip ng kaso niya. Ano naman ang plea to defendant sa kaso ng drunk driving and leaving the scene of accident? Nag-request po siya ng nag-request para po sa kaso ng pagmamali ng nangyari. At guilty naman po para sa kaso ng pagsama sa kinangyarihan ng aksidente. Dagdag pa nito, nag-request na rin po siya ng kanyang karapatan para sa isang trial by jury. Operator, Your Honor, wala akong objection na isadong pag-waive ng defendant ng trial by jury. Mr. Jimenez? Naman, hindi ko sa kanya. Mr. Jimenez, totoo ba na ako ang humilig ng kaso? At totoo rin ba na hindi mo karapatan mo sa trial by jury? Opo. The board will take a brief recess. Your Honor. Okay, Samuel. Okay, Samuel. Magsapak ka. Ano ba ang nangyari? Paano kilala mo si Judge Ramon? Ako dahilan kung bakit namatay ang anak niya. Ano? Oo, ako dahilan kung bakit namatay ang anak niya. At pinagkatiwala mo sa kanya na siya ang tuminig ng kaso mo? Ano mo ba yung ginagawa? Napaka-ano nun. Hihit birthday ko na diyayin ako ng mga kaibigan ko na mag-celebrate. Maraming nagpunta, maraming nagdala ng alak. Pinipilit nga nila uminom ako pero sabi ko hindi talaga. Sabi nila, pagbigyan ko naman daw kasi birthday ko nga. Pero ayaw ko talaga. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag sa akin, Samuel. Diba? Ikaw ang abogado ko at ikaw ang tatanggol sa akin kaya kailangan mo kilalanin kung sino ang nagtatanggol mo. Samuel, Hindi ko na matandaan kung gaano maraming harang na ngayon ko nung gabing yun. Bigla ko na lang naalala na gabi na, baka hinahanap na ako ng nanay ko. Pinipigilan nila ako umalis pero
Alam ko sa sarili ko na hindi pa talaga ako lasing. Maayos pa akong una nang bigla akong umabot sa kabilang linya. May tao pala doon. Nagja-jogging. Training para sa laro nila sa school. Hindi ko nakita. Hindi ko yung kasalanan. Isa lamang yung aksidente. Maka, aksidente talaga yun. Hindi ko naman yung kasalanan. Teka, ano ba itong podcast sabi ko? Kasalanan ko talaga yun. I'm sorry, Samuel. Pasensya na din po, pero nagtapos na po ang buhay ng gabing yun. Di ko masasabi na alam ko yung pinagdadaanan mo. Pero, di ba, pinag-usahan mo na yun sa pinagbayaran ito sa loob ng kulungan? Pagpatay? Pagmamanayaw ng lasing? Nakapatay ako. Nakatulan ako at nakulungan 2 taon. Napalaya dahil sa kabutihang asal. Siguro, dahil na rin sa edad ko ng panahon na yun. Hindi ka ba nakatumpong ng kapunatagan dahil sa nabigyan mo na ito ng justisya? Justisya? Ano yung justisya? Patay pa rin si Michael at ako pa rin ang nakapatay sa kanya. Oo, napagbayaran ko rin yung kasalanan ko sa loob pero hindi pa rin mababalik ang buhay ni Michael. Hanggang ngayon niya, hindi ko pa rin makaharap si Judge kahit isang beses pa lamang. Sinubukan mo na bang konsulta sa isang doktor? Kaya sa counselor o sa manggagawa ng simbahan? Wala. Walang gugustuhin na makita ako sa simbahan. At lalo-lalo na walang gusto na pumunta ako sa langit. Hindi ako deserving yun. Alam ng lahat yan. Walang isa man sa atin na makapag-isay kung sino deserving sa langit o hindi. Sorry po, Your Honor, pero ganda na po kami. Walang problema. Hindi ko rin sinasadya na mag-ibasok sa usapan ninyo. Hindi ko lang inaasahan na pinag-uusapan nyo ang patungkol sa kaya ng langit. Ito ang dahilan bakit tayo ay pagdiriwang sa panahon na ito. Ang tinutukoy niyo po ba ay ang Christmas? Yun na nga, yes, ang Christmas, ang kapanganakan ng Panginoon Jesus, bumaba sa lupa para buksan ang pintuan ng langit para sa sangkatauhan. Hindi para sa akin. At ito po na alam niyo po ang patungkol sa mga bagay na yan. Bilang sa Sunday School teacher. Sorry po talaga, Your Honor, pero handa na po kami magpatuloy. Very well. Pinuksan ang pinto ng langit para sa katauhan. Paano niya ginawa yun? For the grace of purity, hallelujah.
Sinesip ko na mali sa pinangyarihan na pinili. Bulong-bulong lang ang isip niya dahil tumabot at uyan. Dagdag pa rito, inspirado na rin siya na makakita ka ng nanan kaya sabihin niya maaari na tumamatay. Sa isip niya, hindi nga sumakit sa isip niya na mali ang kanyang naging desisyon. Nakatulog lang siya habang siya'y nagmamaneho. At hindi rin siya lasing na sandali yun. At kung ganun nga na sinabi ko yung honor, napakaraming ebidensya ang nagpapatunay na ang nasasaktan ay nagpangyayon ng lasing. Kasi natin yung pangyayari, di ko ba ang pagtama sa aksidente ay isang dahil sa ebidensya? Para na talagang silang-lakan. Eh, bakit yung bakit kulot, kalsada? Dagdag pa yan lahat ng pisala, pati na yung oras ng pangyayari. At ang pinakamatindi yung honor, pinakasan niya yung aksidente. Ano ba kung paano ko naman? Makagawin ang dahilan para gawin ngayon. Your Honor, isa lang ang dahilan. Magmakayin sa lasing at ayaw nyo matuklasan nyo. Hindi na nga ba ang sa alikot? Kung wala doon, napakadali ko lagayin. Alam mo, ang dami kong objection sa mga sinabi mo. At hindi ko na alam kung ano kung nandito. Kung tapos na kayo sa balatihan ko yung talakayan, naniniwala ako na pwede natin isarado ang kaso nito. Napakinggan natin ang argumento ng magkabilang panig. Pero hindi ang testimonya ng nasasaktan, naniniwala ako na pwede natin ilabas ang naging petition ko. Tandaan mo sa muli, ano man ang alalabasan nito, pwede pa rin tayo umapilan. Huwag na lang po. Tadhana po nila sa akin dito at marapat lamang na tanggapin ko kung ano man ang magiging desisyon ng korte. Wala na po akong pagtutol. Will the defendant, Mr. Samuel Jimenez, please rise? Matapos natin mapakinggan ang magkabilang panig sa kanilang argumento, pati na rin ang testimonya ng nasasaktan, at matapos din natin mapapanood ang CCTV footage at ang kanilang closing statements, ito na po ang kumpanya ng korte. Sa kasong drug driving, ang defendant ay napatunayan at guilty. At sa kasong activity of accident, ang defendant ay nasestensyahan na guilty. At sa pagpataw ng sestensya ng korte, isa na lang ng kanyang criminal record na pagmamaneho ng lasing na sa hindi ng pagkasubiling sa tao napakalapit sa akin. Dahil sa pinsalang tinamo ng ari-arian ng korte at sa kahinahinalang pagtakas sa lugar ng pinangyarihan ng aksidente, ang korte ay nagpataw ng multa ng halagang 200,000 piso. Okay lang yun, Samuel. Malapit sa buhay na ito. Sigurado na ako na sa magagawa natin ng paraan, yung babayaran natin. Teka, ang ginagawa ni Judge. Bilis Morales, ito nga pala yung kauso kaya na dapat bayaran ng sarili ko. At kung merong kulang na hindi cover ng kanyang insurance, ako na rin ang magbabayad. Miss Morales, makikilala lang yan sa clerk of court at pakisabi na rin, pakiayos ng pagdala ni Jimenez. Salamat sa iyo, Red. Judge Ramos, sabi lang po. Samuel Ulit. Puntahan mo nga mo, malayahan ako. Pero paano niyo po yung ginagawa rin sa katulad ko? Samuel, panahon. Para tanggapin mo ang kapatawaran ko. At hindi pa dito, panahon na para tanggapin mo ang kapatawaran ng Diyos. Alam ko, narinig mo ito sa simbahan ng natin mo. Kailangan mong tanggapin ang Panginoon bilang yung Diyos at sarili ng pagkakalitan. Mangyayari po ba ang lahat ng yan sa akin?
sabi ng Bible, that if thou shalt confess with thy mouth that the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart of man believeth unto righteousness, and with the mouth confession made unto salvation. Nananampalataya po ako. Pinapakaya po na si Jesus po ang sarili ko sa mga tagapagligtas. Samuel, gagabayan kami sa naging panalangin. Ito'y panalangin ng pagnagal. Tayo na namin. Dahilan Diyos, Sa akin ng Diyos, inaamin ko na na ako'y isang makasalanan isang makasalanan. at pinagsisisihan ko ang lahat ng aking karanasan. Akin pong kinikilala na wala po akong magagawa upang iligtas ang aking kaluluwa sa apoy ng hiyera. Ngunit ako po ay nananalig at nananampalataya sa inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para magbayaran ang aking kasalanan. Ikaw po'y namatay, inilibing at muling nabuhay upang tubusin ang lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking pong puso bilang Panginoon at sarili kong nagpapasalanan. At mula po ngayon, ikaw na ang maghari sa aking puso, sa aking buhay, at aking isipan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Samuel, anak, there's a new name written down in glory. Thank you po, Judge. Salamat po at tinatawag niyo po ako. Alam ko po na hindi na marapat pang sabihin pero buong buhay ko, dala-dala ko po yung clip ng lahat ng mga nangyari. Araw-araw po akong nagdurusa. Simula po nang mangyari ang natulungin. Alam mo, Samuel, sa lahat ng kahirapan ng pinagdaanan mo, ang nasa ko sa iyo ay ang katubusan mo. Bakit? Bakit po? Bakit po sa lahat ng tao ay ganyan na lang ang buong pagmamalasakit nito sa akin? Hindi ako Samuel, ang Diyos. Ano po itong nararamdaman ko na parang lahat ng guilty feeling na meron po ako ay unti-unti nang nawawala? Damang-dama ko na ako po ay Justified. ano pong ibig sabihin? Justified. Ang ibig sabihin, inalin ka ng Diyos na walang sana. Idineklara ka ng Diyos na matuwid. Alam mo, Samuel, hindi ito mangyayari sa sarili mong katuwiran. Hindi natin kayang bayaran ang ating kaligtasan. Nilinisin man ang ating kasalanan. Pero dahil tinanggap mo ang Panginoon bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas, ipinataw sa iyo ng Diyos ang katuwiran. Kaya nga doon sa pananampalataya natin sa Diyos, sa lahat ng kanyang ginawa sa krus, ang ating kasalanan ay pinatawad, pinubos at nilinis tayo. Ang buot ng Diyos sa kasalanan ay nalubag na. At ngayon, ilekara tayo ng Diyos magpakailanman, justified.
po. Baka kayo makausap ko ulit. Oo naman. Okay, sana ko yung magagamit ka. Pero kung nangyari ko, mas pagli na rin, nakakakita ka lang. Bakit napakadali siya sa akin? Ellen, hindi yung ganun kadali. Sir, kaya sana ang napakailan ko nakakasin para mag-ibigay ng alam. Hindi nga ako nagkilang sa hindi nga ako Kaya ako sinusunod siya at kaya sa bilang ng alam. Una siya ang kabilang mo. Dapat ang kabilang mo pa rin siya hanggang ngayon. Hindi ko po talaga maintindihan ang ganyan uri ng pagkakatawad. Sa tingin ko, tuloy, hindi kinakaw nais ang justisya. Justisya? Ang nais ko palagi ang justisya. Palagi kong sinasaliksik ang justisya. Pero ang pag-asa ko ay walang ng justisya. Ipagpaumanin niyo po, pero parang alam ko na po ang tulong ito yun. Ito po ba yung justisya ng Diyos? Yun nga eh. Anong saysay ng justisya kung wala ang awa? At anong saysay ng awa kung wala? Paano na po yung nangyari sa anak niyo? Alam ko, nawala na ako sa isa ka na. At hindi ko masasabi kung mawawala pa yung sakit buhay sa pangyayari. Pero naalala ko, meron yung isang ama na nawala na tayo sa isang anak. At ang kanyang anak ay namatay dahil sa mga tao na bigay pasakit sa kanya. At isa akong sarili doon, galing-galing na yun. Kaya nga dun sa tinatanong mo kanina, kung bakit ganoon ako madaling magpatawad, simple lang ang sagot. Nakakapagpatawad ako kasi pinatawad ako. At dapat akong magpatawad kasi pinatawad ako. Sa pagpapatawad, nagkamit tayo ng kalayaan, kapayapaan, at kagalaman na hindi kaya ng tumpasan.